Sabi ng lahat, nagpakamatay si Clarice. Pero sa harap ng kanyang puting kabaong, habang pinagmamasdan ko ang mga taong kunwari nakikiramay, iisa lang ang tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko, sino ang may lakas ng loob na patayin ang kapatid ko? Ang hangin sa loob ng kapilya ng San Bartolome Estate ay mabigat at malagkit, amoy ng mga bulaklak na sampagita at puting rosas na tila sumisigaw ng kalungkutan. Kahalo ng samyo ng kapeng barako na inihahain para sa mga bisitang magdamag na maglalamay. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog, mahihina pero maririnig mo ang bawat pagaspas. Kawawa naman si Don Faustino. Ang bata pa ni Clarice, sayang. Depression daw, sabi ng pamilya. Depression. Isang salitang madaling bitawan para takpan ang isang katotohanang mas madilim pa sa gabing ito. Nakaupo ako sa isang sulok, yakap ang sarili kong mga braso. Pakiramdam ko ay isa akong estranghero sa sarili kong tahanan, sa burol ng kapatid na kasama kong lumaki. Hindi kami magkadugo ni Clarice, pero sa loob ng 20 taon, masigit pa sa kapatid ang turingan namin. Pareho kaming galing sa ampunan, parehong pinalad na makupkop ng isa sa pinakamayamang pamilya sa probinsya. Ako, si Freya, ang tahimik at laging nasa anino. Siya, si Clarice, ang maningning na bituin, ang paborito, ang tagapagmana. At ngayon, ang bituin na iyon ay tuluyan ng namatay. Freya, Hija. Napalingon ako sa boses na iyon. Si Don Faustino, ang aming ama-amahan, nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mamahaling barong ay lukot na, at ang mga mata niya ay namumugto. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan at yaman, ngayon ay isa lang siyang amang nagluluksa. O yun ang gusto niyang ipakita sa lahat. Don Faustino, mahina kong sagot, tumatayo bilang paggalang. Hinawakan niya ang balikat ko. Ang pagkakahawak niya ay mabigat, parang may bigat ng buong mundo. Kumain ka na ba? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Tumango lang ako, kahit napakiramdam ko ay may isang malaking bato na nakabara sa lalamunan ko. Paano ako kakain kung ang isip ko ay puno ng mga tanong na walang kasagutan? Darating na raw si Ethan, dagdag pa niya, at sa pagbanggit ng pangalang iyon, tila lalong lumamig ang hangin sa paligid. Si Ethan. Ang gwapo, ang matalino, ang perpektong fiant ni Clarice. Ang lalaking mamahalin sana niya habang buhay. Hindi nagtagal, bumukas ang malaking pinto ng kapilya. Pumasok si Ethan. Nakasuot siya ng itim na suit, plansadong-plansado, na tila galing sa isang business meeting at hindi sa burol ng babaeng pakakasalan niya dapat sa susunod na buwan. Ang buhok niya ay maayos na nakasgel at ang mukha niya walang emosyon. Walang bakas ng luha, walang bahid ng pighati. Malamig. Masyadong kalmado. Naglakad siya palapit kay Don Faustino at niyakap ito. Condolence po, Don Faustino. I'm so sorry for our loss. Our loss. Ang dali niyang sabihin. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Ang mga mata naming ay nagtagpo sa loob lamang ng ilang segundo. Walang init, walang pakikiramay. Isang tipid na tango lang ang ibinigay niya sa akin, na para bang isa lang akong malayong kamag-anak. Freya, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng kanyang tingin. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang siyang maglakad palapit sa kabaong ni Clarice. Hinawakan niya ang salamin nito, yumuko, pero hindi nagtagal. Pag-angat ng kanyang ulo, sinulyapan niya ang kanyang relos. Isang Rolex. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw ng mga kandila. Sa sandaling iyon, alam ko na. May mali. Isang lalaking totoong nagmamahal ang iiyak, magagalit, magwawala. Pero si Ethan, para siyang isang aktor na gumaganap sa isang papel na hindi niya kabisado ang linya. Hindi ko na kinaya. Kailangan kong umalis doon. Kailangan ko ng hangin. Nagpaalam ako kay Don Faustino na aakyat lang ako sandali sa kwarto. Ang kwarto ni Clarice. Doon kung saan natagpuan ang kanyang katawan na wala ng buhay. Pagpasok ko, parang huminto ang oras. Ang lahat ay nasa ayos, ganoon na ganoon pa rin tulad ng huling araw na nakita ko siyang buhay. Ang mga libro niya sa estante, ang isang painting na hindi niya natapos, at ang litrato naming dalawa sa tabi ng kanyang kama. Kuha iyon noong fiesta, pareho kaming nakangiti, suot ang bestida na pinili niya para sa aming dalawa. Napaupo ako sa gilid ng kama. Ang lambot ng kutson ay parang yakap pero malamig. Hinaplos ko ang kumot,
iniisip kung ano ang mga huling sandali niya dito. Ano ang tumatakbo sa isip niya? Natatakot ba siya? May tinatawagan ba siyang tulong? Bigla kong naalala ang huli naming pag-uusap. Tumawag siya sa telepono 3 araw bago siya mawala. Freya, boses niya sa kabilang linya, nanginginig. Clarice? Okay ka lang? Bakit parang hirap kang huminga? Tanong ko, nag-aalala. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Wala to, medyo pagod lang sa trabaho. Sigurado ka? May problema ba kayo ni Ethan? Katahimikan. Ilang segundong katahimikan na nakakabingi. Tapos, nagsalita siyang muli, pilit na pinapasigla ang boses. Hindi Okay kami. Super okay. Gusto ko lang sanang gusto lang kitang kamustahin. Hindi ako naniwala. Kilala ko si Clarice. May gusto siyang sabihin. Ano yun? Sabihin mo na. Wala talaga. Wag na lang. Next time na lang pag nagkita tayo. Mag-iingat ka palagi, Freya, ha? Sabi niya, at pagkatapos ay ibinaba na niya ang telepono. Mag-iingat ka palagi. Para itong isang paalam. Isang babala. Napapikit ako, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Bakit hindi ko siya pinilit? Bakit hindi ko naramdaman na iyon na pala ang huli naming pag-uusap? Sa pag-aayos ko ng unan na niyakap ko, may naramdaman akong matigas sa ilalim nito. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Dahan-dahan kong inangat ang unan. Isang sobre. Isang simpleng puting sobre na walang pangalan, walang selyo. Nakatago. Para bang ayaw ipahanap pero ayaw ring itapon. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha iyon. Kinakabahan ako, pero may isang malakas na puwersa sa loob ko na nagsasabing kailangan ko itong buksan. Sa loob, isang piraso ng papel na nakatupi. Ang sulat kamay ni Clarice. Pamilyar na pamilyar sa akin ang bawat kurba ng kanyang mga letra. Sinimulan kong basahin. Freya, kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. O baka naman natagpuan mo lang ito nang hindi sinasadya. Sana yung pangalawa. Pero kung ang una, pakiusap, makinig ka. Hindi ko na kaya. Akala ko pag-ibig ang pinasok ko, pero isa pala itong hawla na gawa sa ginto. Bawat kilos ko, binabantayan. Bawat salita ko, sinusukat. Natatakot ako, Freya. Natatakot ako sa kaya niyang gawin. Huwag kang maniwala sa kahit anong sasabihin nila. Hindi ko ito gagawin sa sarili ko. Mahal ko ang buhay ko. Mahal kita. May mga pangarap pa ako para sa ating dalawa, para sa ampunan. Hindi ko iyon sasayangin. May nalaman ako. Isang sikreto na kayang sumira sa lahat ng itinayo ng pamilyang ito. At alam kong alam na niya na alam ko na. Pinagbabantaan niya ako. Hindi niya binanggit kung sino, pero ang bawat salita ay sumisigaw ng panganib. Hindi ito sulat ng isang taong gustong magpakamatay. Ito ay sulat ng isang taong humihingi ng tulong. Mag-ingat ka, kapatid ko. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Lalo na sa kanya. Alam niyang ikaw ang kahinaan ko. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang hustisya. Para sa akin. Nagmamahal. Clarice. Nabitawan ko ang liham. Ang papel ay dahan-dahang lumapag sa sahig. Ang puso ko ay dumadagundong sa loob ng dibdib ko, napakalakas, na parang gusto nitong kumawala. Hindi. Hindi pagpapakamatay. Pinatay siya. Ang mga hinala ko kanina ay hindi na lang basta hinala. Ngayon, may patunay na ako. Isang liham na puno ng takot. Lalo na sa kanya. Sino ang tinutukoy ni Clarice? Si Ethan ba? Ang lalaking walang emosyon sa burol ng sarili niyang fiancé. O baka naman si Don Faustino. Ang amang nagpakita ng sobrang pagluluksa. Pinulot ko ang liham at maingat na itinupi. Kailangan ko itong itago. Ito ang tanging alas ko. Bigla, nakarinig ako ng mga yabag sa pasilyo, papalapit sa pinto ng kwarto. Nagpanik ako. Mabilis kong isinilid ang sulat sa bulsa ng aking bestida, at mabilis na tumayo, nagkunwaring pinapagpagan ang aking damit. Bumukas ang pinto. Si Ethan. Nakatayo siya roon, nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay matalim, mapanuri.
Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang boses ay walang anumang kabaitan. Nagpapahangin lang, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Masyadong masikip sa baba. Tiningnan niya ang kabuuan ng kwarto, ang kanyang tingin ay huminto sa kama, sa una na inayos ko. Tila may hinahanap. May alam ba siya tungkol sa sulat? Bumaba ka na. Hinahanap ka na ni Don Faustino, utos niya, hindi pakiusap. Hindi ako kumibo. Naglakad lang ako palampas sa kanya. Habang dumadaan ako sa tabi niya, naramdaman ko ang lamig na nagmumula sa kanya. At naamoy ko ang isang bagay na pamilyar ang pabango ni Clarice. Bakit niya suot ang pabango ng kapatid ko? Bago ako tuluyang makalabas, nagsalita siyang muli, sapat lang para marinig ko. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo, Freya. Tapos na ang lahat. Tanggapin mo na lang. Isang babala. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa paglakad palayo, papalabas ng mansyon, palayo sa mga mapagkunwaring luha at mga lihim na yakap. Ang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa bulsa ko, sa liham na magiging simula ng lahat. Tapos na ang lahat, sabi niya. Para sa kanya, marahil. Pero para sa akin, ngayon palang magsisimula ang laban. Hindi ito pagpapakamatay. At hahanapin ko kung sino ang may utang na buhay sa'yo, Clarice. Pangako yan. Ang mga araw pagkatapos ng libing ni Clarice ay lumipas na parang isang mahabang, walang katapusang panaginip. Ang mansyon ng mga San Bartolom, na dati simbolo ng kaligtasan at bagong simula, ay naging isa ng malawak na kulungan. Ang mga pader nito, na dati nagbibigay ng init, ngayon ay tila may mga tenga. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila humahaba, nag-aanyong banta. Sa gabi, kapag ang tanging ingay na lang ay ang pagaspas ng mga dahon sa labas at ang tibok ng sarili kong puso, doon ko inilalabas ang liham. Ang papel, na nakatago sa ilalim ng mga damit sa aking aparador, ay naging rosaryo at lason ko. Binabasa ko ito hanggang sa ang mga salita ay nakaukit na sa aking isipan, huwag kang maniwala sa kahit anong sasabihin nila. Natatakot ako, Freya. Natatakot ako sa kaya niyang gawin. Ang takot na iyon, nararamdaman ko na rin. Nakikita ko ito sa kilos ni Don Faustino. Ang kanyang pagluluksa ay tila isang maskara na paminsan-minsan ay nahuhulog at sa ilalim nito ay isang mukha ng pagkabalisa. Madalas ko siyang nahuhuling nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Si Ethan naman ay naglaho na parang bula. Walang tawag, walang paramdam. Ang kanyang biglaang pagkawala ay mas nakakabahala kaysa sa kanyang malamig na presensya. Sino ang gisya na tinutukoy ni Clarice? Si Ethan na may motibong pera. O si Don Faustino na may motibong hindi ko pa matukoy. Nakatayo ako sa harap ng bintana ng aking silid, pinagmamasdan ang perpektong hardin. Pakiramdam ko'y nag-iisa ako sa isang isla, napapalibutan ng dagat ng kasinungalingan. Kailangan ko ng tulong. Ngunit sino ang lalapitan ko kung ang mismong mga taong dapat kong pagkatiwalaan ay ang sentro ng aking mga hinala? At doon, sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, isang imahe mula sa nakaraan ang lumitaw sa aking isipan. Isang batang lalaki, payat, laging nasa isang sulok ng library ng ampunan, may hawak na libro o isang sirang laruan na pilit niyang binubuo. Hindi siya nagsasalita, pero ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid, tila nauunawaan ang lahat. KN. Naalala ko noong minsan ay nadapa ako at nasugatan ang tuhod ko. Habang umiiyak ako sa isang tabi, ang lahat ng bata ay nagpatuloy sa paglalaro. Pero si Kian, lumapit siya. Walang imik na inabutan niya ako ng isang dahon ng bayabas na itinuro niya sa aking sugat. Iyon ang paraan niya ng pagpapakita ng malasakit, tahimik, pero totoo. Siya ang kailangan ko. Isang taong galing sa labas ng mundong ito. Isang taong nakakaintindi sa pakiramdam ng walang kakampi. Kinabukasan, gumawa ako ng plano. Nagpaalam ako kay Manang Lita na dadalaw lang ako sa simbahan para magdasal. Hindi ko ginamit ang kotse ng pamilya. Maaga akong lumabas, naglakad hanggang sa kanto, at sumakay ng jeepney. Ang siksikan ng mga pasahero, ang malakas na tugtugin mula sa radyo ng driver, ang amoy ng usok at alikabok, ang lahat ng ito ay isang sampal ng realidad na gumising sa akin mula sa pagkakatulala. Ito ang mundo sa labas ng mga pader ng mansyon. Dito, malaya akong huminga. Ang bahay kalinga ay halos hindi nagbago.
Ang pintura sa gate na bakal ay medyo natuklap na, at ang puno ng mangga sa gitna ng bakuran ay mas mayabong na ngayon. Nang humakbang ako papasok, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng floor wax at ng tawa ng mga batang naghahabulan. Isang pakiramdam ng pag-uwi ang bumalot sa akin. Freya, anak. Ang boses ni Sister Agnes ay kasing init pa rin ng dati. Niyakap niya ako ng mahigpit, at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang mga luhang pilit kong pinipigilan. Nabalitaan ko ang tungkol kay Clarice. Ang Diyos na ang bahala sa kanya, bulong niya, hinahaplos ang aking likod. Salamat po, sister, sabi ko, pilit na ngumingiti. Dinala niya ako sa maliit na opisina niya at pinaupo. Habang naghahanda siya ng maiinom, hindi ko maiwasang itanong ang tanong na nagdala sa akin doon. Sister, si Ken po. May balita po ba kayo sa kanya? Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Sister Agnes. Aba, si Ken. Isa yan sa mga hindi nakakalimot sa amin. Isang tunay na success story. Ang totoo niyan, madalas siyang dumalaw dito. Nagpapadala ng mga donasyon, kinakamusta ang mga bata. Isa na siyang ni. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaki ang pumasok, may bitbit na 2 malalaking kahon ng gatas. Sister, dinala ko na po ang pinabibili ninyo. Ang boses na iyon, mas malalim, mas buo, pero may parehong himig ng katahimikan, ay nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo roon si Ken. Ang payat na batang lalaki ay wala na. Ang kahalili niya ay isang matangkad na lalaki, ang kanyang simpleng itim na t-shirt ay bakat sa matipunong balikat. Pero ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon na matalas at mapanuri, na tila nakikita ang kaluluwa mo parehong-pareho pa rin. Nagulat siya nang makita ako. Ang mga kahon ay muntik nang malaglag sa kanyang mga kamay. Freya. Kian, pangalan niya lang ang nasabi ko. Si Sister Agnes, na tila hindi napansin ang tensyon sa pagitan namin, ay pumalakpak. Napakagandang pagkakataon. Magkakilala pa pala kayo. O siya, Kian, maiwan ko muna sa iyo si Freya. Magkwentuhan kayo. At mabilis siyang lumabas, iniwan kaming dalawa sa nakakabinging katahimikan. Kamusta ka na? Halos sabay naming sabi, na sinundan ng isang awkward na tawa. Condolence, Freya, sabi niya, ang kanyang boses ay naging seryoso. Narinig ko ang nangyari. I'm sorry. Tumango lang ako, nagpapasalamat sa kanyang sinseridad. Iyon ang pinakatotoong pakikiramay na narinig ko sa loob ng 1 linggo. Kailangan kitang makausap, sabi ko, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sa labas. Sa isang lugar na walang ibang makakarinig. Ang kanyang tingin ay naging mas matalas. Walang tanong, tumango siya. Tara. Dinala niya ako sa isang maliit na karinderya sa kanto na amoy inihaw na baboy at sinangag. Umupo kami sa pinakasulok na mesa, malayo sa ibang kumakain. Doon, sa harap ng 2 baso ng sagot gulaman, naramdaman kong ligtas akong ilabas ang liham. Nanginginig ang mga kamay kong inabot ito sa kanya. Galing kay Clarice. Nakita ko sa kwarto niya. Kian, naniniwala akong hindi siya nagpakamatay. Kinuha ni Kian ang sulat. Habang binabasa niya ito, pinanood ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkagulat ay naging pag-aalala, at ang pag-aalala ay naging isang malamig na galit. Nang matapos siya, hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya ang sulat na para bang isa itong ebidensya sa isang crime scene. Sabi ko na nga ba? Masyadong malinis, masyadong mabilis ang konklusyon nila, bulong niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Bakit ako? Bakit sa akin ka lumapit, Freya? Dahil matalino ka. Dahil nakikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, sagot ko. At dahil hindi ka bahagi ng mundo nila. Mapagkakatiwalaan kita. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isa akong private tech investigator. Data recovery, digital forensics, background checks. Iyon ang mundo ko ngayon. Parang nabunutan ako ng tinik. Higit pa sa inaasahan ko ang tulong na makukuha ko. Kinuha niyang muli ang liham. Sinuri niya ang bawat sulok, ang bawat tupi. Ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone para silipin ang papel laban sa liwanag. Ang pirma niya, sabi ni Kian, nakatutok ang kanyang pansin sa dulo ng sulat. May kakaiba. Dito sa dulo, sa ilalim ng pangalan niya may mga marka.
Parang mga tuldok. Lumapit ako para tingnan. Hindi ko napansin yan. Kasi ayaw niyang mapansin agad, sabi ni Kian. Kumuha siya ng isang lapis at isang tissue. Maingat niyang kinudkod ang dulo ng lapis sa tissue hanggang sa magkaroon ito ng pinong alikabok ng graphite. Pagkatapos, parang isang surgeon, dahan-dahan niyang ipinahid ang tissue na may graphite powder sa bahagi ng papel na may mga tuldok. Unti-unti, parang isang revelasyon, may mga letrang lumitaw mula sa wala. Ew. Asa. Ew. 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 Napasinghap ako. Ano yan? Tinitigan ito ni Kian, ang kanyang utak ay tila tumatakbo sa bilis ng isang computer. Isang code. Isang acronym. Ew. Asa. Ew. Ew. Inyu ni. Sinubukan niyang buuin ang mga salita sa kanyang isipan. Tiwala. Sa. Amadi. Bigla siyang huminto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki bahagya. Napatingin siya sa akin, at sa tingin niyang iyon, nakita ko ang katotohanang pareho naming kinatatakutan. Dahan-dahan niyang dinugtungan, ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. Tiwala sa ama ay trahedya. Ang hangin sa paligid namin ay tila nawala. Ang ingay ng karinderya ay naglaho. Ang tanging naririnig ko ay ang dagundong ng dugo sa aking mga tainga. Ama! Si Don Faustino. Ang aming ama-amahan. Ang aming tagapagligtas. Hindi maaari, bulong ko, nanginginig ang aking boses. Mahal niya si Clarice. Kami pamilya kami. Iyon ang gusto niyang isipin mo, Freya, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay matigas at seryoso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang liham at ang na-decode na mensahe. Makinig ka, sabi niya, ibinalik sa akin ang orihinal na sulat. Itago mo ito. Huwag mong ipapaalam kahit kanino na nasa iyo to. Mula ngayon, kailangan mong mag-ingat. Umuwi ka sa mansyon at umakto kang normal. Umakto kang naniniwala ka sa kwento nila. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga ngayon. Ang kanyang mga salita ay praktikal at malinaw, isang angkla sa gitna ng aking nagwawalang damdamin. Paano ka? Tanong ko. Ako na ang bahala sa investigasyon. Umpisahan ko kay Don Faustino at kay Ethan. Bubuklatin ko ang lahat. Pero kailangan nating maging maingat. Huwag mo akong tatawagan sa telepono mo. Ituring mong lahat ng gamit mo dyan ay nakikinig. Ako ang tatawag sa'yo gamit ang bagong numero. Huwag kang sasagot. Kapag tumawag ako, ibig sabihin may update ako. Magkita tayo sa lugar na ite-text ko sa'yo. Tumango ako, sinusubukang isaksak sa isip ang lahat ng kanyang sinabi. Tumayo na kami para umalis. Sa huling pagkakataon, bago ako tuluyang tumalikod, hinawakan niya ang aking braso, sapat lang para pigilan ako. Freya, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang babala na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Ang code na iyan ang katotohanang gustong sabihin ni Clarice. At marahil, yan din ang dahilan kung bakit siya pinatahimik. Huminto siya sandali, tinitiyak na nakatingin ako sa kanya, na naiintindihan ko ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. Ngayon na alam mo na ang katotohanang iyon, nasa panganib ka na rin. Ang pag-arte pala ay parang paghinga. Kapag kailangan mong mabuhay, gagawin mo nang hindi mo namamalayan. Sa loob ng isang linggo mula nang mag-usap kami ni Kian, iyon ang naging buhay ko. Araw-araw, isinusuot ko ang maskara ng isang nagluluksa ngunit sumusukong anak. Ang mga umaga ko ay nagsisimula sa isang tahimik na almusal kasama si Don Faustino. Ang mga magandang umaga po, papat ko ay mahina. Ang mga sagot ko sa kanyang mga tanong ay maikli at magalang. Iniiwasan ko ang kanyang mga mata, hindi dahil sa takot na mabasa niya ako, kundi dahil sa takot na baka makita ko sa mga iyon ang katotohanan kaya niyang saktan ang isang taong tinuring niyang anak. Ang bawat sulok ng mansyon ay naging isang entablado. Ang mga kasambahay ay ang aking audience, at si Don Faustino ang kritikong kailangan kong mapaniwala. Kailangan niyang isipin na ang apoy sa loob ko ay namatay na kasama ni Clarice. Kailangan niyang maniwala na ako na lang si Freya, ang ampon na walang boses, ang anino na kontento na lang sa dilim.
Isang gabi, habang naghahanda kami para sa hapunan, biglang nagsalita si Don Faustino. Darating si Ethan mamaya, sabi niya habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin sa pasilyo. Hindi niya ako tinitingnan, pero alam kong ang anunsyo ay para sa akin. Mag-uusap kami tungkol sa ilang negosyo na naiwan ni Clarice. It's time to move forward. Ang puso ko ay biglang kumabog ng mabilis, parang isang ibong nakulong sa aking dibdib. Si Ethan. Ilang linggo ko na siyang hindi nakikita. Ang huling alaala ko sa kanya ay ang kanyang malamig na tingin at ang kanyang babala sa burol. Bakit ngayon siya babalik? Anong ibig sabihin ng move forward? Sige po, Papa, iyon lang ang naisagot ko, yumuko para itago ang biglaang pag-aalala sa aking mukha. Ang hapunan ng gabing iyon ay inihanda sa formal na dining hall, isang lugar na para lang sa mga espesyal na okasyon. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng aranyang kristal. Nakahain ang mga mamahaling kubyertos na pilak at mga plato na may gintong gilid. Ang pagkain, steak, pasta, at alak na galing pa sa ibang bansa, ay sapat para sa isang pista. Ngunit ang kapaligiran ay mas malamig pa kaysa sa yelo sa aming mga baso. Para kaming naghahapunan sa isang libingan. Dumating si Ethan na tila walang nangyari. Nakasuot siya ng isang mamahaling polo shirt, amoy pabango na mas matapang pa kaysa sa suot niya noon. Mumiti siya kay Don Faustino at magalang na humalik sa kamay nito. Nang lumingon siya sa akin, isang tipid na tango lang ang ibinigay niya. Freya, bati niya, umupo sa tapat ko. Buong hapunan, sila ni Don Faustino ang nag-usap. Tungkol sa stock market, sa isang bagong lupain na plano nilang bilhin, sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Ako ay isang multo sa sarili kong hapagkainan, nakikinig, nagmamasid. Pinapanood ko kung paano magsalita si Ethan, puno ng kumpiyansa, halos mayabang. Pinapanood ko kung paano tumango si Don Faustino, puno ng paghanga, na parang isang tunay na anak ang kanyang kausap. Sa mga sandaling iyon, isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa aking puso. Selos. Hindi ito selos sa romantikong paraan. Ito ang selos ng isang ampon na laging nakakaramdam na kulang. Si Clarice ang tunay na prinsesa sa toreng ito. At si Ethan ang kanyang prinsipe. At ako, isa lang akong dayuhang pinatuloy sa kanilang kaharian. Kahit ngayong wala na si Clarice, ang anino niya ay mas nangingibabaw pa rin kaysa sa presensya ko. Naalala ko ang sinabi ni Kian, maghanap ka ng butas. Ito na ang pagkakataon ko. Kailangan kong subukan. Kailangan kong itusok ang karayom at tingnan kung sino ang aaray. Huminga ako ng malalim. Hinintay ko ang isang sandali ng katahimikan, noong pareho silang sumisimsim ng kanilang alak. Naalala ko lang po, simula ko, pilit na ginagawang inosente at malungkot ang aking boses. Naalala ko lang po, Papa. Yung investment account ni Clarice. Yung pinag-iipunan niya para sa pangarap niyang travel agency. Proud na proud siya dun. Lagi niyang kinukwento sa akin. Ang epekto ay agaran. Ang baso ni Don Faustino ay huminto sa ere, bago pa man ito umabot sa kanyang mga labi. Si Ethan, na abala sa paghiwa ng kanyang steak, ay biglang napadiin ang hawak sa kutsilyo. Narinig ko ang mahinang kalansing nito sa plato. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Tumingin sa akin si Ethan, at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata maliban sa pagkainip. Galit. Isang dalisay, hindi nakamaskarang galit. Bakit mo tinatanong yan? Ang boses niya ay mababa at matalim. Hindi na ito ang magalang na Ethan na kausap ni Don Faustino kanina. Nagkunwari akong nagulat sa kanyang reaksyon. Oh, wala naman. Naalala ko lang. Sabi niya kasi, malaki na raw ang kinikita noon. That's none of your business, Freya, putol niya, ang panga niya ay naninigas. That was between me and Clarice. Pera niya iyon. Pera namin. Pera namin. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Ethan, saway ni Don Faustino, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng otoridad. Hindi niya ako ipinagtanggol. Kinokontrol niya ang sitwasyon. Hayaan mo na. Freya is just grieving in her own way. Natural lang na maalala niya ang mga bagay na mahalaga sa kapatid niya. Lumingon siya sa akin, at ang tingin niya ay isang malinaw na utos, tumigil ka na.
Pasensya na po, sabi ko, sa bayu ko. Hindi ko po sinasadya. Mula noon, hindi na ako nagsalita pa. Pero alam ko na. May tinamaan ako. Ang pera ni Clarice. Iyon ang butas. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Ethan. Habang naglalakad ako pabalik sa aking silid, napadaan ako sa study ni Don Faustino. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. May kausap siya sa telepono, ang kanyang boses ay mahina ngunit apurado. Hindi ko sinasadyang makinig, pero ang mga salitang narinig ko ay nagpatigil sa akin. I want you to retrieve everything from that phone, sabi niya. Everything. Contacts, messages, photos. I need to know who she was talking to before the incident. Lalo na ang mga na-delete. Ang telepono ni Clarice. At siguraduhin mong walang sinuman ang makakaalam nito. This is a delicate matter. Delicate matter. Ang puso ko ay nagsimulang tumambol ng malakas sa aking dibdib. Ang cellphone ni Clarice. Bakit ganoon na lang ang interes niya rito? Ano ang inaasahan niyang makita? O baka naman, ano ang takot siyang makita ng iba? Mabilis akong umalis doon bago pa niya ako mapansin. Pumasok ako sa aking kwarto at nilock ang pinto. Sumandal ako sa pinto, hinahabol ang aking hininga. Pakiramdam ko ay nalulunod ako. Ang bawat isa sa kanila ay may itinatago. Si Ethan sa pera. Si Don Faustino sa cellphone. Nagkakampihan ba sila? O pareho silang may sariling sikreto na gustong protektahan? Ang alyansa nila ay maselan, pero ang pagitan nito ay kasinungalingan at kasakiman. Napaupo ako sa gilid ng aking kama, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang bigat ng lahat ng ito ay nagsisimula ng dumagan sa akin. Pakiramdam ko, anumang oras ay bibigay ako. Napakagat ako sa aking labi para pigilan ang isang hikbi. Nag-iisa ako. Talagang nag-iisa ako sa laban na ito. Bigla, umilaw ang screen ng aking telepono sa ibabaw ng bedside table. Isang panginginig. Isang text message. Kinakabahan kong kinuha ito. Isang numero na hindi nakarehistro sa aking contacts. Ngunit naalala ko ang bili ni Kian. Binuksan ko ang mensahe. Ang nakasulat ay simple lang. Mula sa Gloria's Flower Shop. Ang nilalaman ng text ay isang maikling pangungusap na nagpatigil sa paghinga ko at nagpadala ng yelo sa aking mga ugat. May nagmumonitor sa inyo. Doblehin ang pag-iingat. Bakit kailangan mong magtago ng video, Clarice? Iyon ang tanong na paulit-ulit na umikot sa isipan ni Freya habang ang kanyang mga daliri, nanginginig at basa ng pawis, ay nakahawak sa isang maliit at itim na vids. Ang piraso ng plastik at metal na ito, na iniabot sa kanya ng matandang tagapangalaga sa Isla de Clara, ay tila may sariling bigat. Bigat ng mga sikreto, bigat ng mga huling salita. Ito ay isang bagay na maaaring magbago ng lahat, o tuluyang magbaon sa kanya sa panganib. Ang paglalakbay papunta sa isla ay isang desperadong pagtakas. Isang pagtakas mula sa mga mapanuring mata ni Don Faustino, mula sa mga pader ng mansyon na tila unti-unting lumiliit, at mula sa anino ni Ethan na kahit wala ay nananatiling nakabantay. Ang maalat na hangin na sumalubong sa kanya, pagbaba ng bangka, ay dapat sana inagdulot ng ginhawa, ngunit sa halip, nagdala ito ng kaba. Ang Isla de Clara, na dati paraiso ng kanilang kabataan, ngayon ay parang isang tahimik na crime scene, ang bawat alon ay bumubulong ng mga alaala at babala. Naalala niya ang huli nilang bakasyon dito ni Clarice, halos 1 taon na ang nakalipas. Magkahawak kamay silang tumatakbo sa dalampasigan, ang kanilang mga tawa ay sinasabayan ng hangin. Ngayon, naglalakad siyang mag-isa, ang bawat yapak sa buhangin ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Ang katahimikan ng lugar ay nakakabingi. Off-season. Ang mga cottage ay sarado, ang mga dahon ng niyog ay tuyo at nagkalat sa lupa. Tila inabandona ang paraiso. Habang papalapit siya sa pangunahing kubo ng resort, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa lilim ng isang puno ng talisay. Si Mang Ben halos 80 anyos na, ang kanyang likod ay medyo kuba na at ang kanyang balat ay kulubot na dahil sa mga dekada ng pamumuhay sa ilalim ng araw. Siya ang pinakamatapat na tauhan ni Don Faustino, ang tagapangalaga ng islang ito mula pa noong bata ang Don. Freya, iha, bati ng matanda, ang boses niya ay magaspang na parang tuyong buhangin.
Mang Ben, sagot ni Freya, pilit nang umingiti. Kamusta na po kayo? Hindi sumagot agad ang matanda. Sa halip, sinuri niya ang paligid na para bang tinitiyak na sila lang dalawa ang naroroon. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Ang itim na Bixby. Naghihintay ako sa pagdating mo, sabi ni Mang Ben, ang kanyang mga mata ay seryoso. Iniwan ito ng kapatid mo noong huli siyang naparito. May isa lang siyang bilin. Ano po iyon? Tanong ni Freya, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Tumingin si Mang Ben ng diretso sa kanyang mga mata. Ibigay mo lang ito, sabi niya, sa taong may sapat na tapang para hanapin ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang simpleng habilin. Isa iyong pagsubok. Isang hamon. Nanginginig na tinanggap ni Freya ang ESB. Ang plastik ay malamig sa kanyang palad, ngunit ang pakiramdam ay parang nag-aapoy ito. Saan ko po ito pwedeng tingnan? Tanong niya. Itinuro ni Mang Ben ang isang maliit at lumang kubo sa dulo ng dalampasigan, malayo sa mga pangunahing gusali. Doon. May lumang laptop ang apo ko. Walang nakakakonekta dyan sa internet. Ligtas ka roon. Nagpasalamat si Freya at mabilis na tinungo ang kubo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pangamba at pag-asa. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Isinara niya ang pinto at binuksan ang bintanang nakaharap sa dagat. Inilabas niya ang isang lumang laptop mula sa ilalim ng isang papag, isinaksak ito at hinintay na bumukas. Isinaksak niya ang ESB. Isang folder lang ang lumitaw. Sa loob nito, isang video file, Don't Trust Them, DH4. Ang pangalan pa lang ng file ay nagpadala na ng kilabot sa kanyang gulugod. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang screen ay naging itim at pagkatapos ay lumitaw ang mukha ni Clarice. Ang itsura niya ay isang malaking dago. Hindi ito ang Clarice na laging nakaayos, na ang ngiti ay kayang magpaliwanag ng isang silid. Ang Clarice sa video ay balisa, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo na tila pinaglaruan ng hangin at ng sarili niyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay namumugto at mailap, gumagalaw na parang may hinahanap o iniiwasan sa labas ng kamera. Freya, ang boses niya ay basag, halos pabulong. Hindi ko na alam kung kanino ako lalapit. Itinaas niya ang kanyang braso, at doon, sa maputi niyang balat, isang madilim na pasa ang malinaw na nakikita, bakas ng 5 daliri na humigpit ng sobra. Ang paningin na iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Freya. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Si Ethan hindi siya ang akala ko, pagpapatuloy ni Clarice, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sinaktan niya ako. Pinagbantaan. At si Papa may itinatago rin siya, Freya. Alam niya ang mga ginagawa ni Ethan, pero wala siyang ginagawa. Kinukonsinti niya. Dahil may mas malaki silang pinaplano. Isang bagay na may kinalaman sa lupang minana ko. Habang nagsasalita si Clarice, isang masakit na alaala ang bumalik kay Freya. Isang gabi, mga 2 linggo bago ang insidente. Nakita niya si Clarice sa Hardin, kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang marinig, ngunit ang mga salita ay malinaw. Hindi ko sila kayang labanan, umiiyak na sabi ni Clarice sa kausap niya. Patawarin mo ako. Noon, inakala ni Freya na isa lang itong simpleng away nila ni Ethan. Isang tampuhan. Hindi niya ito pinansin. Ngayon, ang alaala ay bumalik na parang isang multo, sinasampal siya ng pagsisisi. Bakit hindi siya nagtanong? Bakit hindi niya ito pinilit? Sa video, huminga ng malalim si Clarice, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin siya ng diretso sa kamera, na para bang kinakausap niya si Freya ng harapan, mata sa mata. Kung pinapanood mo to, ibig sabihin wala na ako. Freya, pakiusap. Kapag nawala ako, hindi ito aksidente. Hindi ko ito gagawin sa sarili ko. Mahal ko ang buhay. Mahal kita. Sila ang may gawa nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon ng isang huling pakiusap. Ang imahe ay nagsimulang maging malabo sa paningin ni Freya dahil sa sarili niyang mga luha. Ang bawat salita ay isang kutsilyo sa kanyang dibdib. Hindi lang takot ang nakita niya sa kapatid, kundi isang matinding kalungkutan, isang pagtanggap na walang sinuman ang makikinig sa kanya.
At doon, sa huling 10 segundo ng video, nang akala ni Freya ay tapos na ang lahat, may biglang nangyari. Isang pinto sa likod ni Clarice ang dahan-dahang bumukas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Lumingon siya. Isang lalaki ang humakbang papasok sa frame. Hindi makita ang kanyang buong mukha, natatakpan ito ng anino. Ngunit ang kanyang suot pamilyar na pamilyar. Isang mamahaling barong, puti, na may burda ng isang pulang dragon sa dibdib. Isang disenyong eksklusibo lang para sa mga pinakapribadong pagtitipon ni Don Faustino. Bago pa man makapagsalita o makasigaw si Clarice, isang kamay ang biglang sumulpot mula sa gilid ng kamera, isang malakas na kamay na marahas na humila sa kanya palayo. Narinig ni Freya ang isang nabasag na sigaw, isang maikling pagpiglas. At pagkatapos, naging itim ang screen. Nanigas si Freya sa kanyang kinaupuan. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabibilis at mababaw na paghinga. Hinawakan niya ang laptop at nanginginig na pinindot ang replay. Binalikan niya ang huling 10 segundo. Paulit-ulit. Ang pinto. Ang lalaki. Ang barong na may pulang dragon. Ang kamay. Ang sigaw. Nilakasan niya ang volume, umaasang may maririnig pa. Isang pangalan, isang salita. Wala. Tanging ang tunog ng pagpiglas at ang biglaang pagputol. Ang pasa. Ang pananakit ni Ethan. Ang pagkonsinti ni Don Faustino. Ang lalaking may pulang dragon sa barong. Lahat ay magkakakonekta. Isang masalimuot na web ng kasinungalingan, kasakiman at pagtataksil. Nang matapos ang video sa ikalimang pagkakataon, tumingin siya sa labas ng bintana ng kubo. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan, walang pakialam sa katotohanang kabubunyag lang. Ang dagat na dati simbolo ng kanilang masasayang alaala, ay tila sinasagot ang tanong sa hangin, sino ang nasa likod nito? Ang barong na iyon. Iisang tao lang ang madalas niyang makitang suot iyon sa mga litrato ng matataas na opisyal na kasama ni Don Faustino. Ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang pinagkakatiwalaang security head. Hinawakan niya ng mahigpit ang ASD, ang mga kanto nito ay bumaon sa kanyang palad. Kung siya yon, ibig sabihin kasabwat ang ama ko. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa, isang katotohanang hindi na niya maaaring bawiin. Sa labas ng kubo, sa di kalayuan, sa kabilang dulo ng puting buhangin kung saan nagsisimula ang kalsada, isang itim na ego ang huminto. Ang mga bintana nito ay heavily tinted, imposibleng makita kung sino ang nasa loob. Ngunit alam ni Freya, sa kaibuturan ng kanyang nanlalamig na puso, na hindi ito nagkataon lang. May nakakaalam na nandito siya. Ang perang iniwan ni Clarice hindi ito nawala, ninakaw ito. Ang mga salita ni Kian ay tumama kay Freya na parang isang malakas na sampal, masakit at nakakagising. Nakaupo sila sa loob ng maliit at high-tech na apartment ni Kian sa Maynila, isang lugar na napapalibutan ng mga monitor na kumikislap at mga puting board na puno ng mga koneksyon at pangalan. Sa gitna ng lahat, isang laptop ang nakabukas, nagpapakita ng isang masalimuot na graph ng mga linya at numero. Freya, tingnan mo to, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay seryoso at walang emosyon, na tila sinusubukang itago ang sarili niyang galit. Itinuro niya ang screen. Sa umpisa, akala ko simpleng trust fund lang na minana ni Clarice. Pero habang mas malalim ang hinuhukay ko, may lumabas na pattern. Ang graph ay isang nakakalitong web. Ngunit dahan-dahang ipinaliwanag ni Kian ang bawat koneksyon. Ang pinagmulan, isang malaking account sa ilalim ng pangalan ni Clarissa San Bartolome. Ang unang paggalaw, isang serye ng mga buwanang transfer papunta sa account ng isang shell company na tinatawag na Veridian Investments, isang kumpanyang halos walang record maliban sa address nito sa isang post office box. Mula sa Veridian, pagpapatuloy ni Kian, ang kanyang daliri ay sumusunod sa isang pulang linya sa graph, ang pera ay muling inilipat, hinati-hati sa mas maliliit na halaga para hindi mahalata. At dito na nagiging interesante. Ang mga pulang linya ay humantong sa isang mas malaking pangalan, Castillo Holdings, isang real estate company. At sino sa tingin mo ang nagmamay-ari ng Castillo Holdings? Tanong ni Kian, kahit alam na niya ang sagot. Tumingin siya kay Freya. Si Ethan, bulong ni Freya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Castillo. Ang apelyido ng ina ni Ethan bago ito ikasal.
Isang matalinong paraan para itago ang kanyang pangalan. Pero hindi iyan ang pinakamasama, sabi ni Kian, ang kanyang mukha ay lalong sumeryoso. Highlight niya ang isa pang transaksyon, isang malaking halaga, 1,500,000 piso, na hindi dumaan sa Castillo Holdings. Direkta itong napunta sa isang account ng isang non-profit organization. Ang pangalan ng organisasyon, Don Faustino Foundation. Napatingin si Freya kay Kian, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ang pundasyon na iyon. Iyon ang ipinagmamalaki ni Don Faustino, ang simbolo raw ng kanyang kabutihang loob, ang tumutulong sa mga ampunan at mga batang kalye. Ang parehong pundasyon na nagbigay sa kanila ni Clarice ng scholarship noon. Ginamit nila ang pera ni Clarice para sa sarili nilang kapakanan, hindi makapaniwalang sabi ni Freya. Si Papa kasabwat siya. Hindi lang kasabwat, Freya, sagot ni Kian. Malamang siya ang utak. Si Ethan ang kamay na gumagalaw, pero si Don Faustino ang nagdidikta. Ang pundasyon ang perpektong paraan para maglaban ng pera. Mukhang legal, mukhang mapagkawang-gawa, pero sa likod nito pagnanakaw. Ang mundo ni Freya ay gumuho. Ang taong itinuring niyang ama, ang kanyang tagapagligtas, ay isa palang magnanakaw. Ang lalaking minahal ng kanyang kapatid ay isang mandarambong. Ang kanilang pagmamahal at pagtitiwala ay ginamit lang na instrumento para sa kanilang kasakiman. Bigla, tumunog ang burner phone na hawak ni Freya. Isang tunog na nagpatigil sa kanilang dalawa. Kinakabahan niyang kinuha ito. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay maikli ngunit nakakakilabot. Room 508. Fairville Hotel. Hindi siya nag-iisa. Walang pangalan, walang paliwanag. Ngunit alam ni Freya kung sino ang tinutukoy nito. Si Ethan. Ang Fairville Hotel ay isang mamahaling hotel na malapit lang sa opisina nito. Isang biglaang, mapusok na galit ang umakyat sa kanyang dibdib, tinatabunan ang takot. Kailangan niyang makita. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang harapin ang demonyo. Saan ka pupunta? Tanong ni Kian, nakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Haharapin ko siya, sabi ni Freya, tumayo. Huwag, Freya. Delikado. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya nga kailangan kong pumunta, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas na ngayon. Pagod na akong matakot, Kian. Pagod na akong magtago. Bago pa man siya mapigilan ni Kian, mabilis na siyang umalis ng apartment. Pagdating niya sa Fairville Hotel, ang kanyang puso ay dumadagundong. Nagpanggap siyang bisita, naglakad ng may kumpiyansa sa malawak na lobby, at sumakay sa elevator. Ika-5 palapag. Habang naglalakad siya sa hallway na nababalutan ng makapal na carpet, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Huminto siya sa harap ng room 508. Huminga siya ng malalim, inilabas ang kanyang cellphone, at binuksan ang kamera. Itinapat niya ito sa siwang ng pinto, umaasang may makita. Ngunit hindi niya kinailangan. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Ethan. Nakatayo siya roon, shirtless, tanging isang tuwalya ang nakapulupot sa kanyang baywang. Ang buhok niya ay basa pa. At sa likod niya, lumabas mula sa banyo ang isang babae, nakasuot ng isang seda na roba. Nanigas si Freya. Ang babae kilalang-kilala niya. Si Lizette Alcaraz. Ang therapist ni Clarice. Ang babaeng dapat sana ay tumutulong sa kanyang kapatid na labanan ang depression nito. Ang babaeng sinasabi nilang malapit na kaibigan ng pamilya. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang gulat sa mukha ni Lizette ay hindi maitatago. Si Ethan, sa kabilang banda, ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Tila inaasahan na niya ito. Isang malamig, mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang nagsalita. Mabilis na tumalikod si Freya at naglakad palayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pagkasuklam. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa likod niya. Dumiretso siya sa basement parking, umaasang makaalis na bago pa siya masundan. Ngunit huli na ang lahat. Habang papalapit siya sa kotse ni Kian na ipinahiram sa kanya, humarang sa kanyang daraanan si Ethan, bihis na ngayon sa isang mamahaling suite. Ano nang kailangan mo, Freya? Tanong niya, ang boses niya ay kalmado ngunit puno ng pagbabanta. Wala kang hiya, sigaw ni Freya,
hindi na napigilan ang kanyang galit. Ganon ba kababa ang tingin mo kay Clarice? Ang therapist niya? Ang taong dapat nagpoprotekta sa kanya? Iyon ang ipinalit mo sa kanya? Wala kang alam sa nangyayari, mariing sagot ni Ethan, na natiling kalmado. Alam ko na ninakaw niyo ang pera niya. Alam ko na ginamit niyo siya. At alam kong may kinalaman ka sa pagkamatay niya. Lumapit si Ethan, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon. Huminto siya, halos 1 pulgada na lang ang layo sa mukha ni Freya. Ang kanyang amoy, isang mamahaling pabango, ay parang lason sa pang-amoy ni Freya. Kung matalino ka, titigil ka na sa kahahalukay mo, bulong niya, ang bawat salita ay isang banta. Bakit? Anong kinatatakot mo, Ethan? Na malalaman ng lahat na isa kang magnanakaw at mamamatay tao. Ang ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi, isang ngiti na nagpadala ng yelo sa mga ugat ni Freya. Hindi ako ang dapat mong katakutan. May mas malalaki pang isda sa dagat na ito. At kapag patuloy ka pang naghahalukay, baka hindi lang si Clarice ang mawala. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si Freya na nanginginig sa gitna ng malamig na parking lot. Ang kanyang mga salita ay isang malinaw na pagbabanta. Isang pangako. Bumalik si Freya sa kots. Pagpasok niya, doon bumuhos ang lahat ng kanyang pinipigilan na emosyon. Napasandal siya sa manibela at humagulgol. Ang sakit, ang galit, ang takot, ang pagtataksil, lahat ay naghalo-halo. Maya-maya may kumatok sa bintana. Si Kian. Sinundan pala siya nito. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Pumasok si Kian at umupo sa passenger seat. Walang salitang hinayaan lang siya nitong umiyak. Lahat sila kasabwat, Kian, sabi ni Freya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Lahat sila sinungaling. Lahat sila nagkukunwari. Hinawakan ni Kian ang kanyang balikat. Ang kanyang hawak ay mahigpit at sigurado. Pero hindi ako, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon. At hindi ako papayag na ikaw naman ang mawala. Habang pinupunasan ni Freya ang kanyang mga luha, tumunog ang laptop ni Kian na nasa kanyang kandungan. Isang notification. Isang bagong email sa anonymous account na ginagamit nila. Galing sa parehong nagpadala ng tip sa hotel. Ang subject, katotohanan. Ang mensahe. Hindi siya anak ng Don. Ni. Ang 7 salitang iyon sa screen ng laptop ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng madilim na bodega. Huminto ang pag-iyak ni Freya. Tumingin siya kay Kian, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naguguluhan. Si Kian naman ay nakatitig sa mensahe, ang kanyang isipan ay mabilis na nagpoproseso ng bagong impormasyon. Ni bulong ni Kian. Sino si E? Si Ethan ba? Siya ba ang nagpapadala ng mga tip? Bakit niya gagawin yon? Tanong ni Freya, ang kanyang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Bakit niya tayo tutulungan kung kasabwat siya? Baka hindi na sila magkasundo, sagot ni Kian, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa screen. Baka nagkakagipitan na. O baka may mas malalim na laro si Ethan na hindi natin alam. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ang nilalaman ng mensahe. Hindi siya anak ng Don. Kung totoo ito, sino ang tinutukoy? Si Clarice? O si Freya? Kung si Clarice, binabago nito ang lahat. Ang buong pundasyon ng kanilang pamilya ay guguho. Ang motibo ni Don Faustino ay hindi na lang simpleng kasakiman. Nagiging mas madilim ito, mas personal. Bago pa man sila makapag-isip ng malalim, isang panibagong text ang dumating sa burner phone ni Freya. Galing sa parehong numero na nagbigay ng tip sa hotel. Simbahan ng San Agustin. Bukas. 1-0 Jack, mag-isa ka. Isang bitag ba ito? O isang pagkakataon? Huwag kang pumunta, mabilis na sabi ni Kian. Masyadong delikado. Ito na ang pain na sinasabi ko. Pero paano kung siya na ang sagot, Kian, desperadong sabi ni Freya. Paano kung siya ang makakapagsabi sa atin ng lahat? Pagod na akong manghula. Pagod na akong matakot. Kailangan kong malaman. Nakita ni Kian ang determinasyon sa mga mata ni Freya. Hindi na ito ang babaeng umiiyak kanina lang. Ito na ang babaeng handang harapin ang apoy. Kung pupunta ka, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay seryoso, hindi ka mag-iisa. Nandito lang ako sa malayo. Magsuot ka nito.
Inabutan niya si Freya ng isang maliit na buttons. Isa itong audio transmitter. Isuot mo sa kwelyo mo. Maririnig ko ang lahat. Kung may mangyaring masama, isang sigaw mo lang, darating ako. Kinabukasan, ang simbahan ng San Agustin ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon sa labas at ang paminsan-minsang pag-ubo ng ilang matatandang nagdarasal. Ang amoy ng mga kandila at lumang kahoy ay bumalot sa hangin. Pumasok si Freya, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat hakbang niya sa pasilyo. Tiniyak niyang nakakabit ng maayos ang maliit na buton sa kanyang blusa. Umupo siya sa isa sa mga upuan sa harap, malapit sa altar. Naghintay siya. Lumipas ang 10 minuto. 15 minuto. Nagsimula na siyang kabahan. Baka pinaglaruan lang siya. Nang akma na siyang tatayo, isang babae ang tahimik na umupo sa tabi niya. Hindi niya ito napansin agad. Ang babae ay nakasuot ng simpleng damit, may balabal na nakatakip sa kanyang buhok, at malaking itim na salamin. Mukha siyang ordinaryo, isa sa mga deboto. Freya San Bartolome, bulong ng babae. Napalingon si Freya. At nang tanggalin ng babae ang kanyang salamin, halos mapasinghap siya sa gulat. Si Tita Elma. Si Elvira Reyes. Ang dating personal na sekretarya ni Don Faustino. Ang babaeng halos 2 dekada nang nagsisilbi sa pamilya, na bigla na lang nag-resign 2 buwan bago ang pagkamatay ni Clarice dahil daw sa sakit sa pamilya. Tita Elma, gulat na sabi ni Freya. Anong ginagawa niyo rito? Kayo po si Tumango si Elma, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Patawarin mo ako, Freya. Dapat noon ko pa ito sinabi. Pero natakot ako. Natakot saan? Kay Don Faustino, sagot ni Elma, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa kung anong kaya niyang gawin. Huminga ng malalim si Elma, na para bang nag-ipon ng lakas ng loob para sa isang pasabog. Ang email ko sa'yo totoo yun. Si Clarice hindi siya totoong anak ni Don Faustino. Ang mga salitang iyon, kahit inaasahan na ni Freya, ay tumama pa rin na parang isang malakas na sampal. Ano po nang ibig niyong sabihin? Ang tunay na ama ni Clarice ay si Ricardo de Leon. Napaisip si Freya. Ang pangalang iyon pamilyar. Ricardo de Leon. Ang dating business partner at pinakamalaking karibal ni Don Faustino. Ang lalaking namatay sa isang key car accident, 15 taon na ang nakalipas, isang aksidente na nag-iwan kay Don Faustino bilang nag-iisang hari ng kanilang industriya. Paano nangyari? May relasyon si Don Faustino at ang asawa ni Ricardo noon, kwento ni Elma. Nang mamatay si Ricardo, ang asawa niya ay nagkasakit sa puso at namatay din iniwan si Clarice na ulila. Ngunit bago namatay ang ina ni Clarice, gumawa ito ng isang kasulatan. Isang testamento. Ipinagkakatiwala niya ang lahat ng ari-arian at kumpanya ng mga De Leon kay Clarice, ngunit si Don Faustino ang magiging tagapamahala hanggang sa tumuntong si Clarice sa tamang edad. Biglang nagliwanag ang lahat kay Freya. Ang pag-ampon. Ang pagpapalaki kay Clarice. Hindi ito dahil sa kabutihang loob. Ito ay isang investment. Isang mahabang laro para makuha ang yaman ng kanyang kaaway. Kaya pala, bulong ni Freya. Kaya pala ganoon na lang ang interes nila sa mana ni Clarice. Sabi ni Elma. At iyon ang natuklasan ni Clarice. Bago siya namatay, may kinausap siyang isang private investigator. Nahanap niya ang original na birth certificate niya. Nalaman niya ang lahat. Na siya ang tagapagmana ng imperyo ng mga De Leon. Na ang lupang pinag-iinteresan ni Ethan at ng Don ay pag-aari niya, hindi ng mga San Bartolome. At doon siya nagbanta, dugtong ni Freya, ang mga piraso ng puzzle ay nabubuo na sa kanyang isipan. Nagbanta siyang isisiwalat ang lahat. Tumango si Elma, ang mga luha ay nagsimula ng tumulo sa kanyang mga mata. Hinarap niya si Don Faustino. Narinig ko ang pag-uusap nila. Sinabi ni Clarice na babawiin niya ang lahat ng para sa kanya. Naisisiwalat niya kung sino talaga si Don Faustino, isang ahas, isang traidor na umagaw sa yaman ng kanyang sariling kaibigan. Anong sinabi ng Don? Tumawa lang siya, sagot ni Elma, ang kanyang boses ay naging isang takot na bulong. Sabi niya, subukan mo at makikita mo kung saan ka pupulutin. Pagkatapos noon, ipinadala niya si Clarice sa Isla de Clara.
para raw magpalamig ng ulo. Pero alam kong isa iyong hatol. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang bigat ng katotohanan ay halos hindi kayang pasanin. Ang ama na kanyang minahal at iginalang ay isang halimaw na nakasuot ng balat ng tupa. Bakit po kayo nag-resign? Tanong ni Freya. Dahil hindi ko na kinaya ng aking konsensya, sabi ni Elma. At dahil natakot ako. Bago umalis si Clarice papuntang isla, kinausap niya ako. Sinabi niya sa akin ang lahat. Nagbilin siya. Kung may mangyari daw sa kanya, hanapin kita. Patawarin mo ako, Freya, kung ngayon lang ako lumapit. Napapikit si Freya, hinahayaan ang sakit at galit na dumaloy sa kanya. Ang kapatid niya. Ang matapang niyang kapatid. Lumaban ito hanggang sa huli. Wala po kayong kasalanan, Tita Elma, sabi ni Freya, hinawakan ang kamay ng matanda. Salamat po. Salamat po sa pagsasabi ng totoo. Sa labas ng simbahan, sa loob ng isang van na nakaparada sa kabilang kalsada, nakikinig si Kian sa lahat. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Kinumpirma ni Elma ang lahat ng kanyang mga hinala. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin malinaw. Ang pagkamatay ni Clarice. Habang nag-uusap pa sina Freya at Elma, may isang alert na nag-pop up sa laptop ni Kian. Isa sa mga programa niyang patuloy na naghahanap ng impormasyon ay may natagpuan. Isang file na nakatago sa isang lumang server ng munisipyo, na delete ngunit hindi tuluyang nawala. Na-recover niya ito. Isang death certificate. Hindi ito kay Ricardo de Leon. Ang pangalan sa death certificate, Clarissa de Leon. Ang petsa ng kamatayan, parehong araw ng key car accident ng kanyang ama. Ang sanhi ng kamatayan, drowning. Nanlaki ang mga mata ni Kian. 2 death certificate. Isang pagpapakamatay at isang pagkalunod 15 taon na ang nakalipas. Napatingin siya sa simbahan. Si Freya. Ang babaeng nasa loob ay hindi si Freya San Bartolome. Ang babaeng pinalaki sa mansyon bilang ialalay ni Clarice, bilang anino. Siya ang totoong Clarissa de Leon. At ang kapatid na tinatawag niyang Clarice, ang babaeng namatay, ay si Freya. Isang impostor na ginamit ni Don Faustino para pagtakpan ang isang krimen na nangyari 15 taon na ang nakalipas. Isang sigaw ng pagkaunawa at pangingilabot ang gustong kumawala mula kay Kian. Ang buong buhay ni Freya ay isang malaking kasinungalingan. Ang pag-aresto kay Don Faustino San Bartolome ay hindi isang tahimik na pangyayari. Ito ay isang bagyo. Ang mga news van ay nagunahan sa harap ng malaking gate ng mansyon, ang mga kamera ay kumikislap na parang mga kidlat. Ang imahe ng makapangyarihang Don na nakaposas at eskortado ng mga pulis ay agad na kumalat sa buong bansa. Ang kanyang mukha, isang maskara ng gulat at hindi makapaniwalang galit, ay ang larawan ng isang haring nalaglag mula sa kanyang trono. Si Freya, na ngayon ay dapat nang tawaging Clara, ay pinanood ang lahat mula sa malayo, sa loob ng ligtas na sasakyan ni Kian. Hindi siya nakaramdam ng saya o tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang malalim at nakakapagod na kaluwagan. Tapos na. Ang mahabang gabi ng kasinungalingan ay nagwakas na. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis matapos ang pag-uusap nila ni Elma sa simbahan. Gamit ang testimonya ni Tita Elma, ang video mula sa Isla de Clara, ang money trail na natuklasan ni Kian, at ang pinakamalakas na ebidensya, ang 2 death certificate, lumapit sila sa isang matapang na abogadong kaibigan ni Kian. Ang kaso ay isinampa, hindi lang para sa pagkamatay ng babaeng kilala bilang Clarice, kundi para sa mas malalim na krimen na nangyari 15 taon na ang nakalipas. Ang kwento ay sumabog, si Don Faustino, sa kanyang kasakiman, ay hindi lang ninakaw ang yaman ng kanyang business partner na si Ricardo de Leon. Pinatay din niya ito at ang tunay na anak nitong si Clarissa sa isang planadong ki-aksidente sa dagat. Ngunit para makuha ang kontrol sa yaman ng mga de Leon, kailangan niya ng isang tagapagmana. Kaya kumuha siya ng isang batang ulila mula sa ampunan, isang batang nagngangalang Freya, at pinalaki ito bilang si Clarice, ang peking tagapagmana. At para makumpleto ang kanyang palabas, kumuha pa siya ng isang ampon, ang totoong Clarissa de Leon, na milagrong nakaligtas sa pagkalunod ngunit nagkaroon ng amnesia, at pinalaki ito bilang si Freya, ang alalay, ang anino. Isang henyo ngunit demonyong plano. Sa loob ng 20 taon,
ang dalawang bata ay lumaki sa ilalim ng kanyang bubong, hindi alam ang kanilang tunay na pagkatao. Ang totoong tagapagmana ay naging alalay at ang impostor ay naging prinsesa. Ngunit ang kasakiman ni Don Faustino ay hindi nagtapos doon. Nang malaman ng peking Clarice, Freya, ang katotohanan, sa tulong na rin ni Ethan na may sariling agenda, nagbanta itong isisiwalat ang lahat. At tulad ng ginawa niya sa mga De Leon, ipinapatay niya ito. Si Ethan Valderrama ay nawawala, pinaghahanap na rin ng batas. Si E.A. Lizette ay sumuko at naging state witness, umaasang mapapababa ang kanyang sentensya. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting humupa ang ingay ng media. Ang pangalan ng mga San Bartolome ay naging simbolo ng pagtataksil. Si Clara, hindi na Freya, ay nagsimulang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang buhay. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito rin ay nagpapalaya. Ang lahat ng kanyang mga tanong, ang kanyang pakiramdam na laging kulang, na laging anino, ay maisagot na. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa mansyon na ngayon ay pag-aari na niya, nakita niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kama ng babaeng tinawag niyang ate. Ang kahon na iyon ay puno ng mga alaala, mga luma nilang litrato, mga tuyong bulaklak, mga tiket sa scene. At sa ilalim ng lahat may isang sobre. Isang liham. Ang sulat kamay ng peking Clarice ng kanyang ate Freya. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Ito ang tunay na huling liham, hindi ang liham na puno ng takot na una niyang nakita, kundi isang liham na isinulat mula sa puso. Clara, kung binabasa mo ito, marahil alam mo na ang lahat. Alam kong magagalit ka. Alam kong masasaktan ka. At karapatan mo iyon. Patawarin mo ako kung naging bahagi ako ng isang malaking kasinungalingan. Pero maniwala ka, ang pagmamahal ko sa iyo bilang kapatid ay hindi kailanman naging kasinungalingan. Iyon lang ang tanging bagay na totoo sa buhay ko. Mula pa noong bata tayo, alam kong may mali. Nararamdaman ko. Nakikita ko sa mga mata ni Papa Faustino, kapag tinitingnan ka niya, isang tingin ang takot at pagsisisi. At nakikita ko rin sa mga mata mo, isang apoy na hindi dapat naroroon sa isang anino. Ikaw ang araw, Clara. Ako ang buwan na nagnakaw lang ng iyong liwanag. Sinubukan kong maging karapat-dapat sa buhay na ito. Sinubukan kong gampanan ang papel ko. Pero sa huli, ang katotohanan ay laging lumalabas. At ang katotohanan ay, ang lahat ng ito, ang yaman, ang pangalan, ay para sa iyo. Ikaw ang tunay na San Bartolome o De Leon, kung iyon ang mas tama. Huwag mong hayaang sirain ng galit ang puso mo. Gamitin mo ang lahat ng ito para sa kabutihan. Ituloy mo ang mga pangarap natin. Lalo na ang pangarap kong magtayo ng isang mas malaki at mas magandang bahay ampunan. Isang lugar kung saan walang batang mararamdamang nag-iisa sila. Huwag mo akong alalahanin. Sa wakas, malaya na rin ako. Malaya mula sa kasinungalingan. Malaya mula sa takot. Nagmamahal, ang iyong kapatid na hindi mo tunay na kapatid, ngunit nagmahal sa iyo ng totoo. Freya. Niyakap ni Clara ang sulat sa kanyang dibdib, ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa at pagpapatawad. Makalipas ang isang taon, isang bagong gusali ang itinayo sa lupain kung saan dating nakatayo ang lumang bahay kalinga. Mas malaki ito, mas maliwanag at puno ng tawanan ng mga bata. Sa harap, isang malaking arko ang may nakasulat na pangalan, Bahay ni Clara at Freya. Sa araw ng inaugurasyon, habang pinapanood ni Clara ang mga batang masayang naglalaro, isang pamilyar na presensya ang tumabi sa kanya. Si Kian. Masaya siguro siya ngayon, sabi ni Kian, nakatingin sa pangalan ng bahay ampunan. Ngumiti si Clara. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng lungkot. Sigurado ako. Sa loob ng isang taon, si Kian ay hindi umalis sa kanyang tabi. Siya ang naging kanyang lakas, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kakampi. Ang kanilang ugnayan na nagsimula sa anino ng trahedya ay unti-unting namukadkad sa liwanag ng pag-asa. Hinawakan ni Kian ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang perpektong akma. Handa ka na ba para sa bagong simula? Tanong ni Kian. Tumingin si Clara sa kanya, sa mga matang laging nakakaintindi, sa lalaking nakakita sa kanya noong siya pa ay isang anino. Matagal na akong handa, sagot niya. Magkahawak kamay silang naglakad palayo,
papalubog ang araw sa kanilang likuran, nag-iiwan ng mahahabang anino sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Clara sa dilim. Dahil alam niyang sa bawat anino, laging may kasunod na liwanag. At sa tabi niya, may isang taong handang hawakan ang kanyang kamay hanggang sa pagsikat ng bagong umaga. Ang mga kwento ng pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa matatamis na ngiti o sa isang sayaw sa ilalim ng buwan. Minsan, nagsisimula ito sa gitna ng unos, sa anino ng pagtataksil, sa katahimikan pagkatapos ng isang malakas na sigaw. Ganoon nagsimula ang kwento ni Clara at Kian. Ang kanilang pag-ibig ay hindi ipinanganak mula sa kilig o sa mga pangakong binitiwan sa ilalim ng mga bituin. Ito ay isinilang mula sa pinagsamahan, sa bawat piraso ng katotohanan kanilang pinulot, sa bawat luhang kanilang pinunasan sa isa't isa, sa bawat panganib na kanilang sinuong ng magkahawak kamay. Si Kian ang naging angkla ni Clara sa mundong gawa sa kasinungalingan. Si Clara naman ang naging dahilan ni Kian para muling maniwala na sa kabila ng dilim, mayroong paring liwanag na karapat-dapat ipaglaban. Ang bahay ni Clara at Freya ay naging higit pa sa isang bahay ampunan. Ito ay naging isang monumento, isang paalala na ang pinakamalaking trahedya ay maaaring magbunga ng pinakamagandang pag-asa. Dito, ang mga bata ay hindi lang natutong magbasa at magsulat, natutunan nilang ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pagmamahal na pinipiling ibigay at tanggapin. Sa isang tahimik na hapon, habang pinapanood nila ang mga batang naglalaro sa hardin, inilabas ni Kian ang isang maliit na kahon. Walang magarboong salita, walang nakaluhod na proposal. Tumingin lang siya sa mga mata ni Clara at sinabing, "Gusto kong maging tahanan mo. At gusto kong ikaw ang maging tahanan ko." Sa mga salitang iyon, natagpuan ni Clara ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Hindi na siya si Freya, ang anino. Hindi na rin siya si Clarissa de Leon, ang pangalang simbolo ng trahedya. Siya na si Clara, isang babaeng minahal, nasaktan, lumaban, at sa huli, natutong magmahal muli. At habang isinusuot niya ang simpleng singsing sa kanyang daliri, alam niyang ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang bagay na mas totoo, mas matibay. Ito ay kwento ng dalawang kaluluwang nasira na pinili, sa kabila ng lahat, nabuin ang isa't isa. Ang anino at ang liwanag, sa wakas, ay naging isa.